Huwag kang gumawa ng konti nito para hindi ka mabitin. Cabbage rolls na napakasarap, sakto sa sausawa na may chili garlic. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. At bago nga pala tayo mag-start magluto, papakita ko lang sa inyo itong nabili kong cute na filler kasi may lagayan na siya ng mga gulay or balat ng gulay na tinatanggal natin. Kakailanganin natin dito ng isang karot at ito na yung gagamitin kong pangbalat. Ayan, tignan nyo, diba? Ang cute, hindi na makalat yung pagbabalat natin. After ko ngang mahiwa yung karot, gagamit ako ng food processor para mas mapabilis yung paghihiwa dito sa mga gulay na gagamitin natin. Kailangan kasi maging pino yung hiwa na gagawin dito, bali pinagsama-sama ko lang yung carrot, sibuyas, bawang at spring onion. At baka bet nyo po pala itong ginagamit kong food processor, ang ganda nito, tang mura lang. Ilalagay ko na lang po yung link sa comment section kung saan ko ito binili. After ko ngang mag-grind itong ating mga gulay, timplahan naman na natin ng asin, paminta at konting seasoning itong ground pork. Haluin natin ito, then ilagay na natin yung mga gulay. Haluin uli natin ito, then maglagay na tayo dito ng aking secret ingredients jar. Naglagay lang ako dito ng konting asukal para mabalance yung lasa niya at mas lalo itong nagpapasarap dito sa ating ginagawang cabbage rolls. After ko nga ma-mix yung ground pork, i-rest muna natin yan for 30 minutes para mas kumapit yung lasa. At habang naghihintay, gawa naman tayo ng masarap at madaling chili garlic. Bali dito sa food processor, nag-mix lang ako ng 20 pesos ng bawang, 10 pesos ng sili at 1/2 cup ng cooking oil. After natin itong mag-grind, isali na natin dito sa kawali, then mag-add pa tayo ng 1/2 cup ng cooking oil. Lutuin lang natin ito ng mga 5 to 10 minutes hanggang sa maluto yung garlic bago natin ito timplahan ng mga pampalasa. Mahinang apoy lang po pala yung gamit ko sa pagluluto at yung complete recipe po ay nasa dulo lang ng aking video. At gusto ko po palang i-flex sa inyo ang aking tatay at ang kanyang mga tanim na repolyo sa Tanay. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung kanyang mga tanim. Dito po pala galing yung cabbage na gagamitin ko dito sa aking recipe. Nag-harvest kasi ng ilang piraso ng repolyo yung tatay ko at gusto ko ngang malaman kung magandang klase ba itong kanyang naitanim. So, bali, ang gagamitin natin dito yung mga malalaking dahon lang ng repolyo at yung mga natira naman ay gagamitin natin yan sa mga susunod na araw. After ko nga matanggal yung mga dahon, hinugasan ko muna yan, then ibablanch natin yan for 1 minute. After 1 minute, pagkaahon natin dito sa kasirola, ilagay kaagad natin dito sa tubig na may yelo para maging crunchy at hindi ma-overcook itong ating repolyo. At habang binablanch ko nga ito, ay masasabi ko magandang klase yung repolyo na naitanim ng tatay ko. At once ready na lahat ng ating mga ingredients, pwede na tayong magbalot nitong ating cabbage rolls. Bali, sa isang cabbage, naglalagay lang ako ng 1 tablespoon, depende sa laki ng cabbage na gagamitin ko. Itupin natin yung mga gilid, then i-roll para maisara. Gawin natin ito sa lahat hanggang sa matapos. At sa pagluluto naman, same procedure pa rin last time. Pwede na dito nyo po sa kawali lutuin. Lagyan ng konting tubig at konting mantika, then pakukuluan. Or pwede rin naman po na steam nyo ito. Pakukuluan lang natin ito hanggang sa maubos yung tubig. At pag naubos na nga yung tubig, baliktarin lang natin ito, then takpan uli at lutuin ng mga 1 minuto. Yung mga binhi po pala doon na pinangtanim niya doon sa Tanay, ay binili ko po yun online. So, kung gusto nyo rin na magtanim ng repolyo at magandang klaseng repolyo yung may tatanim ninyo, ilalagay ko po yung link sa comment section kung saan ko po yun binili. Konti lang pala yung nilagay kong chili garlic dito. Alam nyo naman, mahina tayo sa maanghang. Ang sarap. Ang sarap-sarap.